Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Us. Isinare ni Dare to Us ang post naman ng 1PH. Pahayag ni BP Sara tungkol ba sa posibilidad na lalapit siya ng tulong sa Pangulong Marcos Jr. para mapadali o mapabalik o magkaroon ng interim release si PRRD. Ito yung post ng 1PH. Vice President Sara Duterte said she will not ask President Bongbong Marcos to help seek the interim release of her father, former President Duterte, who is detained in The Hague. BP Sara instead criticized what she described the government's kidnapping of a Filipino citizen following her father's transfer to the International Criminal Court. Ito ang exact word nating Vice Presidente. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte dahil ang sa akin yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, that's government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. Kidnapping. Tama. Ganyan din ang sinabi ni Ambassador Teddy Locsin. PRRD was not arrested. He was kidnapped. Sampal sa mukha. The Vice President added that Marcos' decision to allow the transfer was final and could no longer be undone. Correct. Sabi ni BP, kung ano man yung legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon ay problema niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero to me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Ganyan ba? No! Hindi ako luluhod sa inyo. Problema namin ito. Haharapin namin ang problema. Yan ang leader. May baruganan kung sa Bisaya. Basa tayo ng mga comments. Daryl Garcia, firm, strong, and unbowed. Amik Garciniego, kaya siya kinakatakutan, uncompromising. Malala ko tuloy yung pahayag ni Congressman Edgar Erese. Sabi niya, alam nyo, mga kasamahan ko sa Dilawan, takot na takot pag nagpresidente si Sara Duterte. Grabe, no? Hintay kayo. Ilang taon na lang, uupo ang isang agila. Alalahanin ninyo yung sheriff, anong taon ba yon? Nakalimutan ko na. Doon ako unang bumilib sa Mayor Inday Sara. Bata pa siya noon eh. Asa ng sheriff? Dito ma'am. Pag harap ng sheriff, tak! Ganon ang leader. May tapang at malasakit. Ang mga squatter, kawawa. Pinaiibig kasi court order yun eh. So, isunod ang court order. Kaya lang, gusto ni Mayor Sara na kausapin niya muna ang mga squatter para hindi magkagulo at kung ano ang magandang gawin nila para matulungan ng mga squatter. So, ang sheriff, pumayag naman na huwag niyo munang i-demolish, kausapin ko sila. Nalit lang si BP Sara dahil baha. Sa Davao by the time, inuna niya yung nabahaan. And then, pagkatapos, pagkausap niya sa mga nabahan, nagpunta na siya sa area na ipapademolish. Nagsimula ng demolition. Hindi nakaintay yung sheriff. Anong nangyari? Ganon ang mangyari sa nakikita ko ngayong 2028, makabalik na presidente. Humanda kayo. Magtago na kayo. Ayong mga group effort yan. Kaya, itong administrasyong ito, nagtalaga na ng ombudsman, Boying Rimulya. Anong sabi ni dating presidential spokesman Attorney Edwin Lasierda? Ano yan? Insurance policy ng Marcos administration. Para after 2028, katakot-takot na kasong isampa sa kanila, at least may kasama na silang ombudsman na tutulong sa kanila. Kaya lang, hindi kayo nakakasigurado na may ombudsman kayo. Kaya, sino ang mga kawawayan? Trillanes. Tama yung sabi ni Trillanes eh. Pag hindi manalo si Senator Hontiveros sa 2028, aalis na ako sa Pilipinas. Doon ako sa US manirahan. Inamin niya, hindi na ako kakandidato.
whatever yan. Kahit manalo akong vice president, senator, or whatever, hahantingin lang ako ni Sara. Kaya wag na. Oh, mabuti. Inacknowledge ni Trillanes yung posibilidad na hahantingin siya ni VP Sara. Kaya humanda kayo. Hahantingin kayo ng agila. Oh, agila yan ha. Galingan nyo ng pagtago. Ay, nako. Ano ba? Kaya dapat tuloy pa rin ang never again, di ba? Martin Honyo, it's yes for 2028. Tuloy ang laban. PW Ong, kaya takot sila dyan. Di uubra ang mga extra legal na pagmando sa kalaban. Jerry Marcelo, panahon ang makakapagsabi, hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa pera. One thing is sure, hindi magiging maganda ang history ng pamamalakad ng gobyernong ito. Agree. The worst government sa Pilipinas na saksihan ko. 66 years old na ako ngayon. Marcos Jr., yan, may isip na ako. Marcos Jr. Marcos Senior Presidency. Alam ko na yung pangyayari. So ilang presidente nang duman hanggang ngayon, Marcos Jr. The worst. Ito ang legacy ng administrasyong ito. The worst and everything.